Simula nung natuto akong gumawa ng kimchi, hindi na ako bumili sa labas. So ito na nga, binabad ko muna ang kimchi ko dyan at radish. And then after that, kinat-cut ko lang ng ganito. Gusto ko kasi makita kung baka may linta sa loob. Hoy, basta yun ang kinakatakot ko kasi may mga na-encounter ako before, mga cabbage na may linta sa loob. Kaya sinisigurado ko talagang malinis. And then after this, kinat ko lang siya ng cut. Depende sa inyo kung gaano ba kalaki. Basta ako gusto ko yung ganito, yung parang bite size lang. So after ko nga siya makat, hinugasan ko ulit ito ng mga 3 times para siguradong malinis talaga be. Binalawan ko lang ng binalawan para kahit yung mga putik ay siguradong wala na. And then after this, binabad ko siya sa asin. Wala akong mapaglagyan na malaki-laki. So dito ako nag-decide na dito ko siya ibababad. Pero naisip ko nga, parang ayaw ko din. Nailipat ko din dito sa lutuan ko. Hoy, ang gulo ko dahil. Hindi ko na alam. So habang nakababad ng cabbage natin sa asin, sa slice ko muna yung ating radish and then itong peras. Ipiprepare naman natin ang ating kimchi paste. Niluto ko lang yan and then ito ating mga spices. Grabe ang mahal ng sibuyas ngayon be. Wala din ako mabila ng sibuyas dahon. So iyon na lang ang binili ko. So kailangan natin i-food processor ang ating mga ingredients. Yan, pinagsama ko na yan kasama yung glutinous rice. And then after that, dudurugin lang natin. Medyo mali pa ako ng gawa dito kasi hindi ko natanggal ang balat ng pera. So yeah, medyo may buo-buo siya which is ayaw ko sana. So yun na nga, maglalagay na tayo ng chili flakes. Gusto ko kasi yung parang pulang-pula pero hindi ganun ka-spicy. Kasi dati yung mga nabibili kong chili pepper ay masyadong maanghang. Which is minsan hindi ko na kaya kasi nagkaka-acid ako be. Lumalaban na yung chan ko, galit na. Wala ako mabili ng onion leeks at onion spring. So yung sa taas ng maliliit na sibuyas, yun na lang kinuha ko. So ito na lang. Tapos para nakulangan ako sa mixture, dinagdagan ko pa yung aking chili flakes. Dinagdagan ko pa para maging pulang-pula. So, chinek ko yung cabbage. Kung ganyan na, okay na yan. Babalawan natin, pipigain para matanggal na yung alat ng cabbage. Para hindi ganun kaalat ang ating kimchi. So, ito na nga ang ating radish. Ito na yung mga slice ko. Ihahalo lang natin siya sa kimchi mixture. Ihalo lang natin para pag nag-mix na yung cabbage, hindi na siya ganun kahirap haluin. Kasi makakatulong din yung radish para ma-mix natin yung ating kimchi mixture sa mismong cabbage. So dito ko na lang nilalagay kasi wala nga akong lagayan o malaki-laking pagbababara nito. Yeah, ganyan lang. And then after mixing, nilagyan ko lang ng cling wrap. Tapos i-peppermint ko lang siya ng 1 day. And then after that, kinabukasan, ito na yung finished product. Oh, excited na akong mag-noodles. My God, see you!